very inspiring, no? Nakakapag-pukaw ng damdamin ang pagpapakita ng buhos ng suporta at pagrespeto ng taong bayan sa mga kandidato na sinusuportahan at iniendorso ni Pangulong Duterte. At of course, kasama na rin ang pagsuporta dyan ni Vice President Sara Duterte. Yung pagkakaroon po ng dagsa ng tao, hindi lamang sa actual venue, sa Liwasang Bonifacio, kung hindi pati na rin po sa social media, ang pagbuhos po ng sentimento, tamang-tama yung tema ay hagupit ng galit ng masa. Ito po ay pagpapakita ng paniningil, pagpapakita po ng paninindigan, at pagpapakita ng sama-samang pagkilos. That indeed, the May 2025 elections will be a referendum on Marcos. Ito po'y paghatol, ito po'y paghukom ng taong bayan upang singilin ang Marcos Romualdez na gobyerno sa kanilang mga abuso sa kapangyarihan, paglulustay at pagwawalda sa poder ng bayan at sa pundo ng mamamayan. At ito ay nagiging simbolo, ang meeting di Abansi kanina ay nagiging simbolo ng sama-samang pagkilos at sama-samang paninindigan ng taong bayan para po sa reforma at pagbabago. And we're very happy na naging sentro dyan, Brother Franco, sa pangunguna, Brother Troy, ng agenda ni Pastor Kibuloy, ang Zero Corruption Agenda. Mahalaga po yan, napuntuhan ko, sapagkat ang entablado ng politika at entablado ng kampanya ay hindi lamang para sa personalidad. Ito po ay hindi para sumayaw ng budots o sumayaw at kumanta lamang. Ito po ay hindi para i-entertain ang masa o ang Pilipino at mamamayang ang sambayan ng Pilipino. Higit kailanman, ang entablado ng politika at entablado ng kampanya sa tuwing may eleksyon ay dapat nakasentro ang entablado na yan sa people's agenda. And I'm very happy na tinalakay po yan. At lalo na po na pinangunahan ng Zero Corruption Crusade ni Pastor Kibuloy at ang tinatawag na moral conscience and righteous leadership in order to redeem the government and redeem the country. Yan po ay magandang pagpapakita na may matino at matuwid na layunin at buong hangarin na nagre-replika sa saluubin ng mamamayang Pilipino ang ginanap na meeting di Abansi sa Liwasang Bonifacio ngayong araw na ito, Brother Troy and Brother Franco. Yes. Tama ka dyan, kapartner Eric, ano? But more than just the zero corruption na nabanggit po ni Pastor Apollo si Kibuloy, more than that, kapartner, no, ka Eric, maganda doon sa isa sa mga nabanggit po talaga ni Pastor is that dapat yung mga botante, tayo, dapat tanuin natin yung mga sarili natin, yung mga kandidato, ano yung gagawin nila for the next 6 years on how are we going to move forward in this country na lugmok na sa kahirapan, lugmok pa sa droga, at lugmok pa sa krimen. I agree. Tama ka, pinuntuhan mo yan, Brother Troy, no? It is very important that the people's agenda will include yung pag-address sa loob ng 6 na taon kung makakapasok sila sa Senado, itong Duterte at Duterte team na sinasabi natin. They will bring the legacy and the direction of Duterte brand of leadership, which is zero tolerance sa korupsyon. Lalabanan natin yan. Ipapatigil ang pagwaldas at paglustay sa kaban ng bayan. Lalabanan natin ang muling paglakas loob ng mga kriminal. Ang panunumbalik ng mga sindikato sa droga, kidnap for ransom, na nagpapalugmok sa peace and order and rule of law sa ating bansa. At ngayon nakikita natin, halos walang pakialam dyan ang gobyernong Marcos Romualdez sapagkat ang kanilang pinapakialaman at kinokonsentrahan ay kung paano lumpuin at durugin ang Duterte Political Opposition Group, which is not correct. Kasi sa demokrasya, Brother Franco, Brother Troy, mga kababayan, hindi pwedeng walang oposisyon. So ito po, tama yan. Ang paglaban sa kriminalidad, korupsyon, droga at sindikato. At number 3, ang pagtatanggol na dapat ang kaban ng bayan at pundo ng mamamayan ay napapakinabangan ng taong bayan. Pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, produksyon sa pagkain, pagpapaunlad ng manufacturing sector, mechanization and modernization of agriculture, pagpapadami ng infrastruktura at ang pagpapadami ng kapasidad na mag-produce ng trabaho, pagkain at palakasin ang serbisyong pangkalusugan.
serbisyo at pondo para sa edukasyon, ayan po ang mga bagay na kailangan magkaroon ng matino na Senado. At yan ang dadalhin nila Pastor Kibuloy at ng buong PDP Laban Duterte endorsed candidates. I agree completely to your observation na binuksan po yan ni Pastor Kibuloy by bringing a higher moral purpose and clear political direction for reform and redemption, not only of the government but of the country through the Senate advocacy na dadalhin ng ating mga senador na iniendorso at tinutulungan ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Back to you, Brother Franco and Brother Troy. Rica dyan ka, Eric. Kaya nga yun sinasabi natin is really money is root of all evil. Diyan nagsisimula eh. So yung corruption na yan, sangay-sangay na yan. So yung pinaka number one na talaga namang isinusulong ni Senatorial Candidate Pastor Polo C. Kibuloy is zero corruption. Kasi dito nagsisimula lahat eh. Kaya puntong-punto talaga. Kung saan, kung babalikan natin, kasi nagsalita sila eh, bawat kandidat ng Duterte nagsalita sila, nabigyan sila ng pagkakataon sa kanilang huling rally na makapagbigay ng kanilang talumpati. Kung papakinggan natin, lahat sila magaganda. Pero meron talagang, syempre, sa lahat, maganda rin ang talagang tagos-tagos sa puso mo. Iba kasi pag ang isang kandidato, though wala siya presently sa stage, sa liwasang Bonifacio, si Pastor Polo C. Kibuloy. Pero ang kanyang maiksing mensahe ay talaga naman tagos sa puso ng mamamayang Pilipino. Kung pagbabasihan natin, dahil bagay na laging sinasabi rin ng kanyang mga kasamahan na kandidato sa Duterte, yung spirituality, yung moral fiber ng isang tao na kinakailangan ibalik sa atin dahil corrupted na eh. When you talk about corruption, everything, it includes money, the society, everything. Yan yung mga bagay na binigyang linaw ni Pastor na once we get redeem yung mga ganyang bagay sa corrupt na gobyerno ay talaga namang magsasangay-sangayan. Tama ba ka, Eric? Tama. Agree ako dyan, Brother Franco, no? Hello, Brother Franco, pasensya na kasi nag-static ako. I would like just to check out. Do I still have the audio there? Yes, still good and clear, ka, Eric. Okay. Thank you kasi nasa basement tayo, Franco. Hindi ko alam kung may signal pa ko. Mga kababayan, kaya nag-check, pasensya na po. Okay lang. Anyway, tama po ang pinuntuhan ninyo. Hindi po pwede na abstract ang ating program of governance. And I agree na among the candidates, no, na tumatakbo, no, of course without being personally as a friend to Pastor Kibuloy, siya po naglatag ng direksyon na komprehensibo eh. You cannot redeem and you cannot have a reformative government project and direction kung hindi mo po binabalangkas ang konkretong hakbang para dyan. Hindi yan pwede drawing eh. Hindi pwede abstract. I agree to that. At sa tingin ko, na i-direct ni Pastor Kibuloy with not only with moral conscience and moral compass ang direksyon ng bibit-bitin na agenda sa reformative governance and redemptive political agenda sa loob ng Senado. Kasama niya po ang kanyang team, ang Duterte team, ang Duterte. Hindi naman po kakayanin ni Pastor Kibuloy pag siya lang, sakalit manalo siya, sapagkat you have to have numbers, you have to have allies. So tama po yan, I agree to that, no? Moral compass and moral direction must provide the concrete basis upang maging malinaw at hindi abstrakto ang direksyon ng pag-redeem ng gobyerno. Halimbawa, kailangan ipatigil itong ayuda here, ayuda there na isang corruptive at isang inutil na uri ng programa yan sapagkat binubulok ang values ng taong bayan, ginagawa silang pulubi at binibili ang kanilang loyalty artificially para sa political agenda. Kaya ang ayuda is nothing but a political corruption and political bribery fund. Ang Senado po na pamumunuan ng grupo ng Duterte team na binibitbit kasama si Pastor Kibuloy ang mag-check niyan. Hindi natin papayagang lumusot pa ang 700 billion pesos in 2 years na nilustay na pondo at nagkaroon tayo ngayon ng almost kalahating trilyon na peso. Uulitin ko, Brother Franco, Brother Troy, almost $500 billion pesos ang budget deficit ng bansa first quarter pa lang. At nangutang na tayo ng $345 million sa foreign banks
billion pesos sa local banks, payable in 91 days, dahil walang magagasto na pondo ang gobyerno, dahil inuna na i-release ang mga pondo na para sa pangbili ng boto in the guise of ayuda. These things can only be stopped kapag may matino na mga senador, kasama dito si Pastor Kibuloy at ang Duterte, PDP Laban Duterte dyan sa Senado. At maliban dyan, kailangan po ang mga pondong ito ay i-rechannel papunta po sa mas makabuluhan at estratehikong advantage ng mamamayang Pilipino para lumago ang agrikultura, maging moderno, may teknolohiya, may capitalization. Dumami ang mga road networks para sa serbisyo at para sa merkado, at lumakas ang edukasyon at kalusugan ng taong bayan, sapagkat yan ay pwedeng manggaling sa matino na budgeting which the Senate with Pastor Kibuloy and the Team Duterte can be able to put up as a check and balance, Brother Franco and Brother Troy. Correct ka Eric, at napakaganda ng iyong naging pahayag. Ito yung mga malinaw na vision ng Duterte. Kaya kung magsama-sama talaga sila, oras na maupo sila sa Senado, ay talaga naman lahat ng mga bagay na kung saan before na gustong gawin ng ating former president, ay talaga namang maipagpapatuloy. Dahil nandyan sila sa legislative So lahat ng mga batas na gusto ng ating former president na ipagpatuloy, bagay na minsan na nasabi rin ng ating kasalukuyang Pangulo, ang continuity. Yung continuity na yun, tila hindi na ipagpatuloy. Isa na sa mga bagay na dapat ipagpatuloy. Ano ito ka, Eric? Yung numero 1, kung saan related ka, ang pagsugpo sa CPP, NPA, NDF. Naku po. Meron tayong balita mula kay E.B. Hugalbot na tila ang UP University ng Cebu. Kung di ako nagkakamali. Ito ang isa sa pinakamalaking recruitment na nangyayari daw ngayon. Kumbaga, I'm not really privy about this, pero ayon kay Sir E.B., is really ito, ang UP Cebu, ang isa sa ginagamit ngayon na powerhouse ng recruitment ng kabataan. I agree. Brother Franco, mabuti at pinuntuhan ninyo yan natin dyan sa SMNI with the revelations coming from Ginoong E.B. Hugalbot, sapagkat lately ang napatay po na leader ng NPA sa Negros ay nanggaling na naman sa UP Cebu. Yung namatay na abogada din po, kapampasan niya lang sa bar, namatay din siya sa enkwentro sa Bohol, I think several months ago, galing din sa UP Cebu. Itong sila Miles Albasin na nahuli din dyan sa Negros Oriental, galing din sa UP Cebu. So kung pag-uusapan ang Visayas region, either manggagaling yan sa UP Miagao, sa UP Visayas, at either sa UP Cebu or UP Tacloban. At pag dito naman sa national, UP Diliman, UP Manila, nakakabahala po yan sapagkat yan ay premier state university. At alam ko, isa yan po sa agenda ni Pastor Kibuloy nung nakakasama pa namin siya sa programang Laban Kasama ang Bayan, kung bakit isinisiwalat ang kapabayaan ng UP authorities at ang kapabayaan ng gobyerno mismo na masawata at mapigil itong pagkawasak ng buhay at kinabukasan ng mga bata. Sa programa ni Pastor Kibuloy na binuo yung Laban Kasama ang Bayan without the knowledge ng karamihang mga tao, it was only Pastor Kibuloy and SMNI na naglakas ng loob, na nanindigan, na isiwalat, ibunyag at ipaalam sa buong mundo, sa buong bansa at sa mamamayang Pilipino na ang CPP, NPA, NDF ay may iba't ibang muka, may iba't ibang modus operandi, may iba't ibang diskarte, at hindi po yan nagawa kailanman, Brother Franco, Brother Troy, hindi naman sa pagbubuhat ng ating sariling bangko. In the history of Philippine television, dyan lang po nangyari sa SMNI with the genius of Pastor Kibuloy na tulungan ang information campaign support ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mantakin mo 3 hours a day, Monday to Friday, sa loob ng 4 na taon at kalahati. 4 years and a half po. Siguro hindi bababa sa 1 billion o 2 billion ang worth of airtime at worth of effort. Libre ang lahat, camera, kuryente, studio, transmitter, production team, lahat libre. Walang ni singkong duling na hiningi si Pastor Kibuloy, mga kababayan.
And yet ang isinukli sa kanya ng gobyernong pumalit kay Pangulong Duterte na lumaban ng tudo-tudo upang tapusin na ang communist terrorism, ang pagkawasak sa buhay at kinabukasan ng kabataang Pilipino, ipinakulong si Pastor Kibuloy. Sinira ang kanyang pagkatao, sinira ang Kingdom of Jesus Christ, sinisira at patuloy na winawasak ang SMNI, mga kababayan. Wala pa pong nakakagawa. Hindi naman po ito sa pagmamayabang, no? Hindi kami nagmamayabang, hindi ako nagbubuhat ng bangko for SMNI or for Pastor Kibuloy. I'm just talking of facts, of reality. Hindi po nakagawa o sino mang nakagawa sa Philippine Television ang pagkakaroon ng programang binuo ni Pastor Kibuloy na laban kasama ang bayan. To which I am very proud na naging bahagi ako niyan kasama si Ma'am Lorraine Badoy, si Brother Franco, sila Miss Ina at ang buong team ng SMNI. Sapagkat yan lang po ang programang tumulong ng tudo-tudo, ng walang takot at walang pag-alinlangan upang mapalaganap ang programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Walang media, walang telebisyon, walang dyaryo, walang radyo ang kumakampi sa NTF-ELCAC. Sa loob ng ito'y pinapatupad, sinisira pa nila ito ng mga malalaking media corporation. Samantalang si Pastor Kibuloy nagbuwis at naglaan ng panahon, pondo, resources at mga talento upang matulungan ang gobyerno without any asking of reward or recognition. Kaya mga kababayan ko na nakikinig ngayon sa SMNI broadcast na ito, huwag na po kayong mag-alangan at magdalawang isip kay Pastor Kibuloy. Track record, kasaysayan, siya po ay hindi lamang tumutulong sa mga sakuna, sa mga sinalanta ng bagyo at mga pagbabaha at mga lindol o kalamidad. Siya po ay tumutulong dahil siya ay may misyon sa sangkatauhan. At ngayon, may misyon siya hindi lamang sa pangkaluluwa o espiritual na aspeto, kundi sa pagbangon, pagbawi ng dangal at ng tamang direksyon sa tamang pamumuno sa ating pamahalaan. And that is the reason I'm happy that KOJC, the Kingdom of Jesus Christ, ay hindi po sila nagdamot na ibigay si Pastor Kibuloy at ilaan ang kanyang pagkakataon ng buhay niya na maglingkod sa taong bayan in the political sphere so that there will be moral direction, moral compass of real good governance sa ating pamahalaan. Bagamat senador ang kanyang tinatakbuhan, malaking bagay po yan na magkaroon siya ng political platform for governance advocacy.